So yun mga kagulay, so magandang umaga at welcome back nga pala ulit dito sa akin channel. Ayan, so ngayon po ang ginagawa ko po ngayon ay nag-i-spray po ako ng pamatay damo dito sa aking sitaw na matanda. So bali mga kagulay, tatamnan ko na po siya ng pipino na berde. Gamit ko po palang pamatay damo mga kagulay nung una ay yung Glopus. At in-spray ko rin dito sa aming pinipitasang pang sitaw. Mga kagulay, yung po isang lagay kong sitaw na yun, yung matanda, eh in-sprayan ko na po siya ng buong puno na po. Kaya mapapansin nyo, ibang iba na po ang kulay dito kaysa po dito. So mamaya malalapitan po natin yung kabilang sitawan po namin na yun. So ito din, in-sprayan ko rin po to, pero yung pagitan lang. So makikita nyo po yung epekto ng Glopus. So pangalawang araw pa lang po ngayon. Buti na lang medyo maganda rin ang panahon, kaya maganda rin po naging sunog agad. Ang gagamitin ko po ngayon ay Interline. Ayan, so makikita yung mga gulay, 280 SL din po siya. At ang kanyang AI po ay glufosinate. So ito mga gulay, pwede rin po natin gamitin to sa ating mga pagitan ng ating mga gulay dahil ito po ay glufosinate. So non-selective po siya at hindi po siya namimili ng kanyang tinatarget sa ating mga gulayan. So ito mga gulay, panguulit ko lang po ito para mas lalo pong maganda po yung magisunog po nung kabila. Pero ang isprayan ko lang po doon yung pinakagitna po. So bago ko po siya taniman ng pipino, para at least mga kagulay hanggang sa kanyang puno ay masunog na po ng maganda. So yung unang apply ko Glopus hanggang ibabaw po ng aming sitawan, spray ko kabila na yun. So ngayon ito naman po ang aking gagamitin na pangulit. So Interline. So yun mga kagulay, magtitimpla tayo dito ng isang lata ng sardinas. At dito mag-ano tayo dito, mag-add tayo ng urea. Ayan. So may dala tayong urea. Ito rin po yung aking pinang-add po nung unang spray ko ng Glopus. So kakarga muna ako at papakita ko sa inyo at malalapitan natin yon yung ating epekto sa 2 days pa lang na pag-i-spray natin ng Glopus. Makita nyo yung ating gulayan. So dito gitna lang aking in-sprayan. Sa mga nagtatanong nga pala mga kagulay kung saan ko binili itong aking rechargeable na sprayer, so nabili ko lang po ito ng 1.2 sa Shopee. So ilalagay ko na lang po sa comment section yung ating link dito para po sa iba natin mga kagulay makita nyo yung rechargeable nating spray na gamit sa halagang 1.2. Magkakaroon na po kayo ng bagong rechargeable. Ayan. At ito naman po ang kanyang brand. Ayan. So ito 1.2. Ilalagay ko na lang po sa link para medyo makatipid-tipid po tayo sa ating mga sprayer. At di po kayo magkalangan na bumili ng mga mabababang presyo na sprayer. So ito po yung aking gamit ngayon na sprayer at ito yung aking binili sa Shopee. So basta click nyo lang po yung link nyan sa comment section at makakapunta po kayo sa mismong shop nyan. At kung meron po kayong mga voucher na available sa inyong Shopee, mas lalo na pong bababa ang presyo kung meron po kayong mga voucher na naiwan sa inyong mga cellphone o may mga discount pa kayong makakuha. So ako kasi 1.2 nag free shipping po at nakabawas pa po ako ng 100 pesos. So lalo na sa inyo, sa mga bago-bago pa lang mag-order, meron po kayong mga voucher dyan at makatipid po tayo talaga ng presyo pagka bumili tayo ng rechargeable na sprayer. So mga gulay, samahan nyo at makakarga lang ako. Titimplahin ko to dito sa aking sprayer at pupuntahan natin yung aking sprayan ng Interline. So tara mga gulay. So yun nga mga kagulay, nakapagkarga na nga tayo ng ating sprayer at ito po yung aking ipapakita sa inyo. Ito yung unang spray ko nung pamatay damo na Glopus sa aking pagitan na sitaw. So ito po yung natatandaan nyo mga kagulay, ito po yung aking huling tanim na sitaw. At ito po yung aking pinipitasang pa ngayon. At makikita nyo mga kagulay, sa 2 days pa lang maganda na yung nagre-resulta at maganda na yung nag-isunog. At kahit medyo malalaki na po yung damo, talagang tinamaan din. So makikita nyo, halos tagad na nga rin ako sa puno mag-apply nito dahil medyo may edad naman na itong ating sitaw. Safe na safe pong gamitin sa ating mga gulayan ang mga glufosinate na pamatay damo. So ito po yung ating ini-spray ng Growsbet 1000 plus. Ayan, so diretso pa rin yung pamumunga niya. At dito mga kagulay, medyo nakakapag-ipon pa tayo ng konti para sa ating panggastos pagka nagayakan na po ng sibuyas. So makikita nyo mga kagulay, madami po siyang mga pansit at mga bulaklak na
makikita. So sa ngayon kasi medyo mainit na, kaya mga nakaikom na. So mas magandang tignan ng sitaw pagka sa umaga kasi ito po ay mga nakabuka. So ngayon puntahan natin yung aking inispirahan na kabilang area. At papakita ko sa inyo yung naging epekto naman nun, dahil lahat nga po pati sitaw akin ang inispirahan. So isang lata lang din po ang aking timpla dito sa Glopus, at sinamahan ko po siya ng urea. Ayan, so makikita nyo madilaw na agad. So 2 days pa lang yan. So yung isang area ko kasi mga kagulay, bali ang tinatrabaho ko dito ay halos nasa kulang 1 hektarya. So puro may sitaw po yung ngayon, at ito po yung dati kong pinagtalungan. So yun po yung bago namin nakuha. So simula po dyan hanggang doon po yan sa may dulo. So ito yung unang tanim na sitaw. So puntahan natin. So kaya medyo tinanghali tayo mga kagulay sa ating pag-i-spray dito. At pag-uulit kasi nag-spray pa ako ng Growers Bet doon sa aking sitawan. So every 5 days po nag-uulit po ako noon para maging matibay pa po yung ating mga bulaklak. At maging matibay po yung at maging matimbang yung ating mga bunga ng sitaw. So ang presyo po ng sitaw ngayon ay nasa 120 pesos pa rin po. So yung ganong itsura sa akin, mas lalo na yung mga bago, mas mahal pa po. Ayan, so ito na po yung aking inispirahan ng Glopus. Itong gitna na to, makikita nyo, sunog na sunog din. At sinabay ko na nga din dito yung ibabaw. At makikita nyo, mapula na rin po yung mga dahon ng mga sitaw. At hindi ko na nga po ito pinitasan kasi napagdesisyonan ko na lang po na tamnan ng pipino agad-agad, para po sa ganun ay may inaabangan po tayong bagong tanim. So bali mga kagulay, hindi ko na nilagot sa kanyang puno yung sitaw. So bali ang gagawin ko na lang ay dudukitan ko po yan bago po namin taniman. Kapag nadukitan na po namin ito mga kagulay, tsaka ko po ito papadamuhan yung kanyang ilalim bago namin ito tundusan ng pipino. So wala na kaming babaklasin dito, siya na po yan, dahil maganda pa naman yung aming balag, bagong mga post ito. At wala naman bumagsak nung panahon nung bagyo na dumaan dito. Kaya ngayon mga kagulay, gagawin ko na lang, uulitin ko na lang po itong inispray ko. So gitna na lang aking isprayan, so was-iwas na po ito. Sa mga bibili ng rechargeable na sprayer, ang gamitin yung nozzle nga pala ito, mas maganda. So 5 hole po yan yung aking ginagamit para hindi po pigil yung buga ng ating mga rechargeable. So yung mga pre niya kasi mga kagulay, medyo maliliit ang butas, yung isa singgilan pa. So yung motor natin medyo hirap, tapos hindi niya ibibigay yung lakas niya. So dito kasi 5 hole, so pino po ang buga niyan. Kahit isagad po natin, talagang maganda po yung magiging basa nito sa ating mga isprayan. Dito muna tayo mag-start mga kagulay sa gilid. So makikita nyo, pulang-pula na siya, no? So mas lalo na to pagka inulit natin na interline. So ito na nga mga kagulay, nag-start na ako. Kaya makikita nyo yung buga ng ating sprayer pinong-pino. So wala po tayong halong pampalabo dyan. At makikita nyo magiging maganda yung pagkabasa niya, dahil bulto yung kayang labas ng tubig. Ayan, so makikita nyo sagad na nga di sa puno yung aking pag-i-spray, at para maglugmok na. So totally naman mga kagulay, ito namang unang in-spray ko na Glopus, hindi pa naman siya totally talaga tumatalab. So ginawa ko na lang, pinasundan ko na agad para mas maganda po yung magiging sunog. So update ko po kayo sa susunod na video, dahil sigurado po nito ang susunod ko po ay pag-aararo at pagpapadamo, at syempre sa pagpapatanim ko ng pipino. Bibigay pa ako ng update dyan. So lalo ngayon naghahabol tayo dahil meron na naman pong bagyo na papasok o dadaan dito sa gawing Northern Luzon. So sigurado mag-uulanan ito. So unahan ko na ng pagtatanim para yung ating pipino pagtatanim natin mababasa po, at tamang-tama po yung ating pagkatanim, hindi mahirapan sa paglabas, at malambot po yung kanyang lupa. So ganyan, makikita nyo po yan sa susunod kong video, yung aking pagdudukit. Nagbibigay tayo ng update dyan. So sa ngayon, ito ang ginagawa kong preparation dito sa aking sitawan, para sa ganun mataniman na po ng ibang gulay, para pagka nagaya ka ng sibuyas, meron pa rin po tayong inaani at hindi tayo mabitin sa mga panggastos man lang. So pasensya na kayo, medyo hinihingal ako pagka nagsasalita. Medyo kanina pa kasi tayo nag-i-spray, nagpahinga lang tayo ng konti. Sinunod ko na nga itong pag-uulit dito sa aking tataniman ng sitaw. Ayan. Ayan, so nakasadsad na tayo.
agad-agad ng isang tudling. So diretsuhan po yan. Yan, so inuulit na natin. So ganoon na lang mga kagulay, abangan na lang po yung next video ko pa-update dito, at makikita nyo rin po talaga ang sunog nitong mga ginamit natin pamatay damo dito sa preparation ng ating mga tanim sa ating tataniman ng ibang gulay. So yun, hanggang dito na lang aking video, at tatapusin ko na rin itong aking pag-i-spray para hindi na rin ako masyadong abutan ng init. So ang oras po kasi natin ngayon ay 8 na mahigit. So talagang mataas na ang araw, at siyempre para mayabol natin to bago magulan ulit, para sakto-sakto nun makakatubo na maganda yung ating tatanim na pipino.